Nagkainitan naman sa Kamara matapos pagtalunan ng mga kongresista kung dapat bang ipatawag si Congressman Zaldy Co sa pagdinig tungkol sa anomalya sa flood control projects. Si Co ang dating House Appropriations Committee Chairman nang ipasa ang 2025 budget na may questionable insertions. Nasa frontline ng balitang yan si Marian Enriquez. Kasi simula pa lang, mainit agad ang sagutan ng mga kongresista sa investigasyon ng House Infrastructure Committee tungkol sa anomalya sa flood control projects. Gusto kasing imbitahan ni Senior Deputy Minority Leader Edgar Erice, sina dating House Appropriations Committee Chairman Zaldy Co at dating Senate Finance Committee Chairperson Grace Poe. Sila ang in-charge sa Bicameral Conference Committee noon para sa 2025 budget kung saan nagkaroon umano ng insertion sa budget. Sapagkat yung mismong pagpoproseso ng mga insertions na ito ay nanggaling sa kanilang mga tanggapan. Hindi nila kaya i-dispute yung sinabi ko na 2025 budget is the most corrupt budget ever passed in the history of Congress. So I second that motion, Mr. Chairman. Mr. Chairman. Pero pumalag dito si Manila 6th District Representative Benny Abante. I am objecting on the motion. I would like to know the reason why, because I would like to find out if we're going to invite them here, are we going to ask them questions? Are they going to answer it? Lalong nagkainitan ng magkasagutan sina House Deputy Speaker Janet Garin at Navotas Representative Toby Chanco. Under the name of Congressman Zaldy Co, ang insertion sa BICAM as proponent siya is 13,803,693,000. And we do not want to invite him as a resource person. Mr. Chair, sorry. Comsec, can you show this para lang sabihin hindi ako Mr. Chair, with nagsikwento? due courtesy. Wait, I have the floor. Yeah, I have the floor. Yeah, but I have the floor. No, Mr. Chair. I have the floor. Just to on I have the floor. Dahil dyan, sinuspindi muna ang pagdinig. Pinagpaliban din ni Erice ang kanyang motion na imbitahan sina Co at Poe rito. Patitingnan daw muna niya kung ang 100 billion pesos na isiningit noong 2025 ay may ghost projects. Nang gumulong na ang interpelasyon, umamin ang sinibak na si Bulacan 1st District Engineer Henry Alcantara na siya mismo ang nagpanukala ng mga questionableng flood control projects na pinuna ni Pangulong Bongbong Marcos sa Bulacan. So walang politiko na involved dito. Kayo po ang nag-propose na ito. Yes, Your Honor. Inamin din ni Alcantara na may kapabayaan siya sa mga proyekto. Ang reinforced river wall sa Baliwag, Bulacan na nagkakahalaga ng 55 million pesos, ghost project o guni-guni lang pero sinabing kompleto na ito. Pati ang dalawang ininspeksyon ng Pangulo na proyekto sa Kalumpit na may kontratang pirmado ni Alcantara, bayad na pero substandard naman. Paliwanag ni Alcantara, nagbase lang siya sa dokumentong pinasa ng inspectorate team at hindi niya personal na ininspeksyon ang mga proyekto. Negligence on my part, inamin ko po may kakulangan ako dahil I did not personally go to it. Inaprubahan na rin ang motion ni Akbayan Party List Representative Shal Jokno na magkaroon ng full disclosure o sabihin ng mga miyembro ng Infracom kung may conflict of interest sila sa pagdinig. Yan ay dahil ilang kongresista ang dinadawit din sa mga proyekto. Bibigyan ng 5 araw ang mga miyembro ng Infracom na magsumite ng kanilang written disclosure. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez. News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po. Para sa komprehensibo at makabuluhang balitaan at talakayan, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.